Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Tanghali ng Lunes Santo sa RMN News Nationwide. Seguridad sa Semana Santa ikinasana ng PNP. Ligtas na biyahe sa karagatan tiniyak ng Philippine Coast Guard. Magsisimula na tayo mag-deploy ng mga pulis po natin nationwide doon sa mga areas na alam natin talagang dadagsain ng mga tao. Running priest na si Father Robert Reyes nanawagan sa mga politiko na itigil muna ang pangangampanya at magnilay-nilay. Tayong lahat manahimik sa loob ng 13 minuto para magnilay at magdasal para bigyan po tayo ng kaliwanagan ng Diyos sa ating mga dapat gawin at mga ginagawa. Isa sa mga nahuli ng Malaysian Forces sa Simporna, kinumpirmang pamangkin ng Sulu Sultan Jamalul Kiram III. Totoo ho, nahuli si Dato' Amir Bahal Hussein Kiram at ang kanyang may bahay na si Gina Taglis Kiram. Peace talks sa pagitan ng MILF at gobyerno aarangkada na bukas. Business, isa sa chocolate product ng kumpanyang Nestle ni Ricol. At abroad, mga nagbibisita iglesia sa Jerusalem ay dagsana. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama, bilang na ang mga araw. 49 days na lang eleksyon na. Ang Comelec Ganban ay hanggang June 12, 2013. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, Marso 25, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Typhoid Live the Lives DYME 783 RMN Masbate, DXKR 639 RMN Coronadal, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DXMD 927 RMN General Santos. Din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Father, forgive them. They know not what they do. Semana Santa. Tatak RMN Special Coverage. Nagsimula na mag-deploy mga kasama ng mga tauhan ng Philippine National Police para po sa seguridad ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Partikular na nagpakalat ng mga pulis ang PNP sa mga terminal ng bus, mga pier, airport, simbahan at iba pa mga dinadayong lugar tuwing Holy Week. Sa interview ng RMN kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo, ginamit na rin nila ang kanilang mga reserve PNP personnel para ma-check ang kaligtasan
ng mga uwing taga-probinsya para gunitayin ang Semana Santa. O dito'y tuloy pa rin anya ang anti-criminality operation at pinapairal pa rin ng PNP ang gun ban. Nagsisimula na tayo mag-deploy ng mga pulis po natin nationwide doon sa mga areas na alam natin talagang dadagsain ng mga tao. Tinatawag natin mga areas of convergence. At i-deploy natin yung mga pulis natin, yung mga tinatawag natin mga reserve natin, from yung mga nasa regional public safety battalions, provincial public safety companies. Gagamitin din po natin lahat yan. So umasa po kayo na may makikita kayo at mararamdaman na pulis this Holy Week. Sa mga ganitong panahon, patuloy ang pagpapayo ng PNP sa publiko na maging alerto sa mga mananamantala. Siguraduhin ligtas sa sunog at magnanakaw ang mga bahay. Inikaya din iserbo ang publiko na maaaring report sa ng PNP hotline 177 o kaya i-text sa 0917-847-5757 ang mga kanahinalang sitwasyon at mga tao rin sa inyong lugar. Ang ligtas ng biyahe sa karagatan tiniyak ng Philippine Coast Guard. May report. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. Angel. RMN Report. Dinoble na nga ng Philippine Coast Guard ang seguridad para sa mga babiyahe sa pagitan ng mga sasakyang pandagat. Ayon kay Lieutenant Commander Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, bukod sa naka-alerto na ang mga tauhan nila sa mga pangunahing pantalaan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa Maynila, Batangas, Lucena, Cebu at iwawang panig ng bansa ay nakataas na rin anya ang alerto ng puwersa ng Sea Marshals o mga composite team mula sa Coast Guard, PNP at AFP. Ito upang makasama ng mga maglalakbay, lula naman ng mga commercial vessel. Sapat umano ang mga uniformadong Sea Marshals ang sasampa sa mga barko. Kasabay nito, muling pinalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga shipping companies na iwasan ang overloading at talagyan tumupad sa mga panuntunan para sa ligtas sa paglalayag. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Semana Santa, Tatak RMN Report. Ang Philippine Red Cross maglalagay po ng mga first aid station sa Boracay ngayong Semana Santa. RMN Nationwide Report. Sama natin sa balita si Dante Torquator ng RMN Kalibo. Magpapalagay ng mga first aid station ang Philippine Red Cross sa isla ng Boracay sa darating na Holy Week. Ayon kay Red Cross Malay Boracay Chapter Staff Nurse John Patrick Moreno, upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangunang lunas o first aid ng mga bakasyonista. Ilang mga first aid station ang ilalagay nila sa front beach ng Boracay maliban pa sa ipapakalat nilang mga Red Cross lifeguard. Maging ang numero 1 shopping destination sa isla na The Mall o Boracay ay papalagyan din nila umano ng 2 first aid station na may 2 o 3 nurses kung saan handa umano ang mga ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon simula sa araw ng Miyerkules Santo hanggang sa linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Hinikayat naman ng kanilang Red Cross Youth in charge na si Jana Marasigan ang mga bakasyonista na lumapit sa kanilang mga first aid station. Nakahanda umano kasi ang mga ito para sa mga magpapatingin ng kanilang blood pressure at magbigay luna sa mga posibleng makakaranas ng pagkahilo, sakit ng katawan at heat stroke sanhi ng mainit na panahon. Samantala, hinimok din ng mga taga Red Cross ang lahat ng kanilang mga trained volunteers na tumulong sa nasabing gawain sa isla sakaling gusto at bakante ang mga ito sa Semana Santa. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Dante Torquator, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Nanawagan ngayon ang running praise na si Father Robert Reyes sa mga politiko na makibahagi sa kanilang kampanya na Politikalinisan, Politikalinisin 13 o 13-13-13. Napatid na sinimulan ni Reyes ang kanyang kampanya noong 13 ng Pebrero, Ash Wednesday, at matatapos hanggang Mayo 13, 2013. Sa interview ng RMN kay Reyes, hiniling nito sa mga tumatakbong politiko, kanilang mga supporters, mga botante at publiko na itigil muna ang pangangampanya tuwing ika-12 oras o alauna ng hapon upang magnilay-nilay sa loob ng 13 segundo. Layo nilaan niya itong itaas ang antas ng politika sa bansa na sobra na anyang marumi. Kaya dapat na itong linisin. Tayong lahat manahimik sa loob ng 13 minuto para magnilay at magdasal para bigyan po tayo ng kaliwanagan ng Diyos sa ating mga
dapat gawin at mga ginagawa. Kasi nga po, yung politika rin natin po ay napakababa na po ng antas na naaabot. Kaya para itaas po ang antas ng politika ay kailangan po ang katahimikan. Ito po yung ang tawag po dito ay politika linisan, politika linisin. Ibig sabihin yan, yung pumasok sa loob ng politika, linisin ng kalooban, linisan ng kalooban, at yung struktura ng ating bansa at struktura at kultura ng ating politika, linisin natin. Umapela rin si Reyes sa mga politiko na sundin ang 10D, ang divinity, discipline at mag-detox, iwasan ang detour, discernment, detachment sa mga sa kapangyarihan, maging discipleship o tunay na lingkod, maging dedicated sa trabaho, magkaroon ng determination, magkaroon ng devotion sa pagtulong sa kapwa. Ang mga anya ito ay maaring maging batayan ng mga politiko sa kanilang prinsipyo sa paglilingkod sa bayan. Kinumpirma na rin mga kasama ng Sulu Royal Army na kabilang sa pamilya Kiram. Isa naman sa mga naresto ng Malaysian Security Forces sa Lahad Datu, Sabah noong Sabado na madaling araw sa Simporna, Sabah. Ayon ho kay Sultanate of Sulu spokesman Abraham Ijirani, magkasamang dinakip ng otoridad si Dato Amir Bahar Hussein Kiram at ang misis na si Gina Tabes. Si Dato Amir Baha ay pamangkin ng Sulu Sultan Jamalul Kiram III at anak naman ni Sultan Bantilan Ismail Kiram II. Isiniwalat din ni Ijirani na kasama si Dato Amir Baha na tumulong sa negosasyon sa Malaysian Forces ng kasagsagan ng stand-off. Pero sa bila pa ito siya'y dinakip pa rin. Nakiusap din anya mag-asawa sa Malaysian government na pahintulutan manirahan ng tahimik sa Sabah pero hindi sila pinayagan dahil nauugnay ang kanyang pangalan sa mga Kiram. Ang sabi ho ng kanyang tatay, i-confirm mo na totoo ho nahuli si Dato Amir Bahal Hussein Kiram at ang kanyang may bahay na si Gina Tabes Kiram. Ngunit, kung alalahanin natin, ito ho ang tumulong sa mga Malaysian Police Commando General noong kasagsagan ng negosasyon kay Raja Muda Big Mudin Kiram doon sa Tando Lahad Datu. Hindi na inisip kung ano ang naitulong niya sa gobyernong Malaysia noong kasagsagan ng stand-off. Sinabi pa ni Jirani na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Simporna Police si Dato Amir Bahar Hussein Kiram at patuloy po ang nangyayaring kaguluhan sa Sabah. Tunayan ho, may tick sa ating kahapon at ngayon lang na malakas pa ho ang bakbakan doon sa Lahad Datu. Kahapon nga meron din tayong na-receive na text sa halip na magbawas ng kanilang puwersa ay dinagdagan pa ang number ng helicopter at tangke doon sa Lahad Datu. So isa lang ho ang ibig sabihin, kahit ho nagsasabi sila payapa na, under control na, yun ho ay war lang nila sapagkat hindi pa humuhupa ang bakbakan doon sa Lahad Datu. Si Sultanate of Sulu spokesman Ijirani sa interview ng RMN. Tuloy na ho bukas, Marso 26 ang muling pag-uusap ng Philippine Government at Moro Islamic Liberation Front kaugnay sa isinusulong na peace efforts para sa Mindanao. Kay MILF Chief Negotiator Mukhber Iqbal, kabilang ho sa tatalakayin sa Kuala Lumpur meeting ay ang usapin sa power wealth sharing at normalization. Maalala na sa uling pag-uusap, nilagdaan ho ng dalawang panig ang ilang annexes sa binabalangkas na framework agreement sa pagbuo ng Bangsamoro entity sa Mindanao. Ang gagawing pag-uusap na yan ng Philippine at MILF panels ay mangyayari sa gitna ng tensyon sa isla ng Sabah. Una na rin tiniyak ng dalawang panig na walang kinalaman at hindi makakaapekto ang umiiral na tensyon sa Sabah sa peace process. Ang Malaysia, tumatayong third party dyan sa peace talks sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan. Mission 2013. Boboto ako! Mga kasama, kailangan pong bigyan ng mas maraming kapangyarihan at pondo ang bawat rehiyon para aksyonan ang problema nila. Huwag daw yung one size fits all. Yan ang sinabi ni Team Pinoy Senatorial Candidate Alan Peter Cayetano sa isinagawa nitong listening tours sa Bulacan at Cagayan de Oro. Ayon ho kay Cayetano, minsan ay gusto ng gobyerno na kung ano ang solusyon sa isang lugar. Ganon din ang solusyon sa buong bansa. Dapat niya ibase sa pangailangan ng bawat rehiyon ang bawat solusyon. Iba-ibang problema ang kinakaharap ng mga ito. Nilinaw din ni Cayetano na hindi dapat isinisisi sa LGU sa problema dahil ang pamahalaan mismo ang dapat tumugon sa budget na kinakailangan ng bawat lugar para mapagserbisyo mga ito ng maayos. RMN News Negosyo.
Para maiwasan na naman pong negatibong epekto sa kanilang consumers, nirecall ng Nestle Philippines o company ang kanilang KitKat Chunky Peanut Butter Bar. Ang recall ay kasunod ng natanggap nilang reklamo sa ilang consumers sa UK o United Kingdom na may nakitang piraso ng plastic na sabihong produkto. Kabilang sa mga ito ay ang 4 na KitKat Chunky Special Varieties Bars gaya ng 48-gram size bar na peanut butter, hazelnut, chocolate pads at caramel flavor. Kasama rin ang KitKat Chunky Collection Giant Egg sa United Kingdom, Germany, Switzerland, Malta, Austria, Singapore, Philippines at Canada. RMN News Abroad. Sa Jerusalem, dumagsa na ho yung mga deboto bilang paggunita sa nagsimbahang Katolika ng Semana Santa. Palm Sunday pa lamang bumuhos na ho yung mga turista lalo na sa Church of the Holy Sepulchre, ang traditional ho na lugar sa pagpako ho sa krus sa Panginoon at muling pagkabuhay nito. May iba namang nagtungo sa Nativity Church sa Bethlehem kung saan isinilang ang Panginoong Jesus. Nabatid na bago makapasok ng Jerusalem, kailangan munang makakuha ng military permission, lalo na ang mga Palestinians mula ho sa Israel. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong tanghali ng Lunes, March 25, Lunes Santo, 2013. Mga taga Cebu, susunod na dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin muli ang aming pong pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Yan ho sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ang si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide.